Kasama na po natin ang presidente ng FEU Central Student Organization, si Rayzon Gonzalez. Good morning, Rayzon. Ayan, good morning po. Magandang umaga. Si Tita Chacha ito kasama si Manong Ted. Bago mamaya yung mangyayari nga na National Day of Action kontra Korupsyon kasamang iba't ibang mga estudyante dito sa Metro Manila at sa ibang panig pa ng Pilipinas, gusto muna naming malaman, kayo dyan sa FEU, ano ang dahilan nyo sa pagsama sa kilos protesta? Ano ang panawagan ng mga estudyante sa FEU? Ayan, kami po bilang mga estudyante mula sa FEU, ang aming pong panawagan talaga is yung nga pong mawakasan po yung corruption din talaga at ang pagkakaroon din po talaga ng accountability sa ating mga sa mga miyembro po ng ating gobyerno, pati na rin po yung mga sangkot kasi yung mga pondo po kasi na nawawala sa atin o nakukorrupt, sana po is naalat na po sana sa ibang mga proyekto sa ating bansa. At napaka-importante po na syempre bilang estudyante, sana rin po bahagi yun ay napupunta rin sa edukasyon kasi nakakalungkot po na marami pa rin po sa atin ngayon ang hindi pa rin po nakakapag-aral at kulang po sa dekalidad na edukasyon. Ayun po. Oo, so panawagan para sa accountability at sana ay mapaglaanan pa ng mas maayos na pondo nga itong edukasyon. Noong bang last September 21 rally, Baha sa Luneta, kasama rin ang inyong grupo? Yes, kasama din po yung aming grupo, pati na rin po yung aming mismong organisasyon na FEU Central Student Organization. At kasama rin po namin yung iba't ibang org sa aming universidad, pati na rin po sa yung mga UBEL universities, yung mga TAF, Intramuros, and even Katipunan ng mga universities po dito sa NCR. Oo, yan, nabanggit mo na rin yung iba pang mga eskwelahan na kasama sa magaganap na rally mamaya. Para sa iyo ba, Rayzon, gaano kahalaga para sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante, na sumama sa mga ganitong uri ng kilos protesta? Ayan, napakahalaga po na sumali yung mga kabataan at syempre yung mga estudyante na sumali sa mga kilos protesta kasi ang pagkakaroon po kasi ng mga rally, yung mga mobilization po, it is an act po of resistance at napaka-importante po na may resistance po sa ating society to ignite change. At syempre bilang estudyante, ito po kasi yung itinuturo sa atin, sa amin, sa ating paaralan na maging critical. At syempre, yun po yung mga itinuturo sa amin, yun po yung aming ina-apply. And with that specific application, we go to the street. I-call na po natin yung change na gusto natin. At syempre, napakalaga din po ito na nakikita rin po ng ating mga kapwa-estudyante na kaya po ng mga estudyante na gawin ito, anumang edad o anumang maipaglalaban, karapatan po natin na magkaroon ng right to assembly sa ating bansa. So sa mangyayaring rally mamaya, tama ba? Meron kayo munang convergence sa Moraita, tas tutungo kayo lahat papuntang Menjola? Yes po. Yung mga universidad po sa Moraita, sa Katipunan, sa Intramuros, sa TAF, may kanya-kanya rin po silang mga mobilization sa kanilang mga paaralan. Tapos tutungo rin nga po sila, yun nga, tama po yung sinabi niyo, magkakaroon po ng convergence, pagdudugtong-dugtong yung iba't ibang mga grupo. Tapos magkakaroon po ng isang programa sa Mendiola tungkol po saan mga ipinaglalaban. O isang mapayapang programa na itong alalahok ng mga estudyante natin. Sa ngayon, nasabi na ba sa inyo kung gaano kadami yung mga lalahok na estudyante sa iba't ibang mga eskwelahan? Ayan, at this moment po, hindi pa rin po kami sigurado kung ilan po yung aming estimate. Pero sana po ay mas dumami sapagkat nakita ko rin po na yung mga walkout ng kanya-kanya mga universidad ay pumapalo ng higit sa 1,000 kada universidad. So sana makita pa po natin na mas marami para makita po talaga yung kapangyarihan or power of the people. Oo, kami ni Manong Ted, naiintindihan namin yung kahalagahan ng kilos protesta, hindi lang yung ingay ng mga kabataan sa social media, pero syempre meron ding ilan na nagsasabi, sayang naman yung klase sa walkout nitong mga estudyante, may mga nababasa rin akong ganyan. Anong reaksyon mo dun sa mga ganun ang sinasabi? Ayan, actually naiintindihan ko po na yes, syempre may mga klase rin po talaga na disrupt. Pero technically, yung walkout itself, it is a sign of a protest. It is a sign of a resistance.
Kasi yung walkout, parang we stop everything just for us to call our own advocacy. At napaka-importante nga po rin kasi tayo po siya na resistance sa mga estudyante. Rayson, ano ang iyong kurso? Ayan, ako po ay isang business administration student. Okay, anong year ka na? Graduating na po ako. At anong trabaho ng mga magulang mo? I hope you don't mind me asking. Ang aking po mga magulang, ako po ay produkto ng OFW na magulang po. Ayun po. Okay. So meaning, ang mga magulang mo nagpapagal ng husto para pang-tuition fee mo, no? Opo. Yes, sir. Kasi nga, ito ho yun eh, no? Maliban sa iyo, meron pang ilang mga organization, ano? Ito pala ay, kumbaga, ikaw yung pangulo ng Central Student Organization. Tapos marami pang ilang mga council, iba't iba ang mga organisasyon. Okay, so dito nga, dito sa inyong protestang ito, basically, ang inyong mensahe ay iisa lang. Tama? Opo. Okay, sige. Pakiulit lang ito. Pakilakas lang na marinig ngayon ng ating mga kababayan kung bakit nyo kinakailangan gawin ito. The main message nitong protestang ito. Ayan. Bilang mga estudyante, yung protesta po namin ngayon bilang National Day of Action for Against Corruption ay yun nga, pag-call out at paghingi po ng accountability sa certain government officials, sa certain people na involved po dito sa corruption. Kasi ayun nga, as I mentioned, maraming pera po at pera po ng bayan na wawala o nananakaw sa atin. At lahat po tayo, kahit mga estudyante, normal na mga mamamayan, lahat po tayo, meron po tayong binabayaran tax sa mga simpleng binibili pa lang po natin. At sana po yung mga nanakaw maibalik at managot lahat po ng sangkot dahil ayun po, hirap na po ang ating mga kababayan. Ayun po. Itong rallying ito ngayon, baka kayo ulanin, handa ba kayo doon? Ayan, actually, kung umulan man po or mainit o kung ano man po ang panahon, lagi pong handa yung mga rallyista dito kasi marami na pong din mga mobilization at rally na umulan din at lagi naman pong handa ang mga uma-attend. At ito naman po ay voluntaryo at hindi kahit naman po namin na sumali ang lahat. And ito ay simula lamang Rayson. Meron pa kasi naka-sked, I think, no, after this, na mga protesta na pamumunuan ng mga grupo ng mga estudyante. Ayan, opo, definitely. Ang mga rally po natin or mga mobilization, hindi lamang po ito one-time thing. Hanggat wala pong nangyayaring pagbabago sa mga sistema o sa mga proseso, patuloy pa rin po namin i-voice out yung aming mga ipinaglalaban sa pamamagitan po ng mga rallies na ito. Okay. Ganito, no, Rayson, ano ang inyong mensahe dito sa mga nag-iimbestiga? Ano ang inyong mensahe sa kanila? Kasi sigurado kami, kaya nyo ginagawa ito dahil you're able to monitor the news, no? Ang development dito sa skandalong ito. Ayan, siguro ang mensahe ko po personally dito sa mga nag-iimbestiga ay sana po ay magkaroon po tayo ng integridad na panitilihin yung katotohanan, yung mga informasyon, kung ano po yung katotohanan, yun lamang po yung ilalabas natin. Wag po sana natin bahida ng kahit anumang anomalya. At sana rin po ay magkaroon din po ng mas malakasang transparency sa mga tao para naman po mabigyan din po kami ng kaliwanagan from time to time. Kasi po, ito pong corruption na ito, it's been happening for a long time. Pero ito pong ating kaso na nangyayari ngayon on flood control projects and everything. 2 buwan na rin na po ito nangyayari pero hanggang ngayon wala po rin pong nakukulong. Kaya sana po yung katotohanan po, yun lamang po ang aming sinisigi sa mga nag-iimbestiga. Ilan taong ka na ngayon, Rayson? Ayan, 21 years old na po ako. 21. Tama ba? Yes, 21. 21 years old. Okay, so ikaw, Rayson, ay ilang beses na nabaha dyan sa area ng Moraita? Sobrang dami na po.
Kasi po, syempre, nag-dorm lang din po ako at minsan hindi rin po talaga ako makalabas para makakain man lang o makapasok sa eskwela. Oo. Naunawaan namin ng lubos, Iho, no, itong inyong sentimiento at ako'y nagagalak na ito'y ikaw. Ano? Kung ako ang magulang mo, I'll be so proud of you. Ano sabi ng mga magulang mo dito? Alam niya ba ito, Nilen, na ikaw'y nakikilahok sa mga rally ngayon? Alam po ng mga magulang ko yung aking paglihok sa mga mobilization. Actually, kapag nakikita po nila yung mga posts ko dito, nag-message ka po sila sa akin na ingat daw po ako, ganyan po. Nakakatuwa naman po na suportado po sila. Ilan kayo magkapatid, Rayson? Kami po ay 4 na magkakapatid. Ilang ka? Pangalawa po. Okay, sige. So meron ka pang 2 nakababatang kapatid na nag-aaral. Opo, meron po. Ano mga edad nito? Sila po ay 8 at 13 years old. Ayun. So ibig sabihin, Rayson, itong laban mo na ito ay laban para sa mga nakababata mo rin kapatid.